Good day mga tambay. Nagkita na naman tayo. At ngayong araw ay 3 AM na ng linggo. Andito tayo sa may Petron, sa may Paso de Blas. Di ko alam kung anong Petron to, pero malapit siya sa malapit siya sa Pure Gold Paso de Blas. At take off na tayo. Yeah. At pupunta tayo nga ng Nueva Ecija. Ayan na yung Pure Gold Paso de Blas. Ayan, ito yung 3S o S3 na S3 center ng Valenzuela. Tapos ito na yung Pure Gold. Oo. Ngayon dito pa lang inumpisa natin agad yung vlog. Kasi nasa 100 plus kilometers lang naman yung ating tatakbuhin. 142 ata papunta ng San Jose, Nueva Ecija. Pero hindi na tayo aabot sa pinakabayan nun. Siguro mga 134, 38 ganon. Siguro kasi nasa 5 kilometers to 6. Hindi bababa ng 5 kilometers mula doon hanggang sa pinakabayan ng San Jose, ano. Pero dadaan tayo ng Little Vigan ng Gapan, ano. Mamamasyal muna tayo kasi linggo pa naman. At hindi ko alam kung naisama ko na kayo ron. Hindi lang ako sigurado. Tapos sa magiging takbuhan natin ngayon chill ride lang dahil kasama natin yung kapatid ko. Hindi tayo nag-iisa. Ang layo ng agwat namin dalawa. Saka mamaya pang maliwanag yan mga kabakbak dahil malabo na yung mata niyan. Chance na kayo kung wala tayong naging rides nung mahal na araw, ano. Naaya nila ako umuwi ng Sampabian, kaso iniisip ko kasi kung uuwi ako ng Sampabian tapos ngayong araw uuwi din, halos isang linggo lang yung pagitan, uuwi na naman. Kasi isang linggo ulit ang pagitan, magbabatangas tayo, baka maghirap na tayo. Mag-rides tayo ng Batangas, kaya hindi na tayo umuwi ng mahal na araw, ano, para less gastos. Kasi di ba halos kakauwi lang rin naman natin ng March. Tama ba? March ba yun? Oo, first week ng March. Vlog ko naman yun. Tapos pumunta tayo ng Inside the Racing. Sabi ko na rin to ata nung nakarang vlog na hindi tayo uuwi ng Nueva Ecija. Nueva Ecija na ang San Fabian dahil nga sa ganito kailangan nating i-budget yung ano natin, yung pera natin. Pagsabay-sabay din kasi parehistro ng motor, hulog ng motor, hulugan pa kasi itong motor natin, pero ilang buwan na lang din naman matatapos na siya, hindi na siya isang taon. So ayan, kita na lang tayo mamaya ulit pag parting Bulacan na tayo dahil ititipirin natin battery natin. Ayan, nandito na tayo sa San Miguel. Wait lang, antayin ko yung kapatid ko, naiwan na. Ano, dito na tayo sa may bandang San Miguel. So, hindi na ako nakapag-record dun sa may Balagtas dahil joy lang kami sa takbuhan. Kalalagpas natin pala ng Arco, ano.
Di ko alam kung tama ba, arko ba yun ng San Miguel. Ang dilim kasi di ko napansin. Di ko lang sure kung yun na yung arko ng San Miguel ano. So kung arko na yun ng San Miguel, malapit na tayo sa arko ng Nueva Ecija. So ay mga tambay. Ayun nga, dito na tayo sa may arko ng Nueva Ecija. Hindi namin namamalayan. Hindi ko namalayan. Muntikan pa kami lumampas. So kaya dito na ako nakapag-record. Dahil yun nga, nag-enjoy sa takbuhan. Okay, pasok. Tara. Yan. Masyado lang kami nag-enjoy sa takbuhan, kaya makalampas tayo. Ay, muntikan tayo lumampas. Hindi kasi tayo continuous nagre-record, kaya ha? Kailan aurora na tayo? Nagyayaya pa siya magdinggalan Aurora. So pwede pa naman magdinggalan Aurora kasi maaga pa naman. Pero mukha na kaming haggard bukas sa kasal kapag nagdinggalan pa kami. So next time magdidinggalan tayo, sama natin siya, no? Masyado tayong napaaga. Akala ko abutan na tayo, pupuntahan tayo ng liwanag dito sa arko ng Nueva Ecija. Hindi pala, no? Siguro kasi masyado rin mabilis yung takbuhan namin kasi di kami bumababa ng 80 kanina. Ngayon lang kami tumakbo ng ganito, 60 plus. Lalo dun sa may bypass, hindi kami bumaba ng 90. Bumabagal lang kami kapag may truck na kailangan namin overtakean. Pero pag naka-overtake na kami dun sa may truck, yun. Hato-hato ulit. Meron ba tayong 5.7 na tatakbuhin? 10 minutes away to mula rito, no? So kung sa Quezon City to or sa Metro Manila, sigurado abutin to ng 27 minutes, no? 15 to 27 minutes. Pero dahil maluwag ngayon at probinsya to, saglit lang ang 5.7. Ano, 10 minutes nga lang 5 kilometers na lang agad tayo. Kanina 5.7. Ngayon 5 kilometers na lang. Doon na rin tayo mag-stop over. Tamang breakfast na lang tayo doon kasi alas 5 na rin. Pwede na siguro to. Pwede na rin tayo mag-almusal doon at makapagpahinga muna yung mga motor namin. At pakaaga namin dumating. Nakita nyo naman 3:14 tayo umalis. At ang estimated time talaga dapat dito is 2 hours and 15 minutes papunta ron. So isa't kalahati lang natin siya kinuha. Ay, tama ba? Isa't kalahati 440. Tama, isa't kalahati nga lang natin siya kinuha halos. Mahigit. Kasi 5:07 darating tayo doon. Huminto pa kami. Diyan sa may Nueva Vizcaya, sa may arko ng Nueva Ecija. So maganda sana kung medyo maliwaliwanag na bago tayo dumating doon para mas maganda yung view natin, no? Pero yaan na natin, mali yung take off natin. Hindi naman mali, masyado lang talaga tayong mabilis, kaya napaaga tayo. Pero ayos lang yan.
Dahil alam ko maliwanag doon kahit ganitong oras. Kasi marami namang ilaw-ilaw doon. So kung hindi kayo makarating ng Bigan, no? Ito, pwede nyo itong puntahan. Napakalapit lang, 2 hours away lang siya. 1 hour mahigit nga lang eh. Kulang-kulang 2 hours nga lang eh. Tapos pahinga na muna tayo doon, no? Tapos picture-picture na rin naman nagpapahinga. Para hindi naman diretsong biyahe lang ng ano, ng Nueva Ecija yung naging biyahe natin. Nag side trip muna tayo kasi wala tayong magiging masyadong wala tayong mabubuong content kung diretso ko doon. Diretso tayo ng Nueva Ecija. 2 kilometers na lang tayo at nasa Little Bigan na tayo. Napakaangas. So Robinson Gapan ba to? Ayan, Robinson Gapan. Dire-diretso tayo hanggang makarating tayo ng Rotonda. Tama ba? Rotonda ba yun? Alam ko Rotonda yun. Doon lang ako sigurado. Tapos kakanan. Ayan naman, kita yun naman sa mapa. So sana maganda yung view ng ating camera dahil binago ko ulit. Binalik ko sa dati pero may konti, naglagay ako ng maliit na adjustment, no? Parang extension na maliit para hindi siya tumatama sa ano ko, sa dibdib ko. Kasi kapag kayo nandun lang siya sa may pinakakam, ewan ko kung paano ko explain sa inyo kasi hindi nyo naman makikita. Basta meron siya ang maliit na extension. Ayan, dito na tayo sa pinakabayan ng Gapan. At malapit na tayo sa Little Bigan. Yan. Tapos pahinga lang tayong konti, picture tapos almusal, tapos direksyon na tayo ng Nueva Ecija. Dire-diretso na. Kumbaga ito na yung una at huli nating stopover. Papunta ng Nueva Ecija. Ay, papunta Nueva Ecija. Papunta ng San Jose kasi nasa Nueva Ecija na tayo. Ito kasi wala na tayong problema kahit na magbagal na tayo dito. Dahil malapit na tayo. Siguro mga 1 oras na lang to. Mahigit. Or wala na. Wala nang 1 oras. Ganun. Hindi lang ako sure. Pero yun nga, mga ganun na lang. Yan. Kanan tayo dito. Hey, wala palang ilaw-ilaw dito. So hindi tayo dito nakatambay. Tayo tatambayan. So sayang. Ang dilim, hindi niya ma-enjoy yung lugar. Nakikita nyo ba yung daan natin? Diba? Parang nasa Bigan. Kaso maliit nga lang siya.
So ayan, kita nyo ba yan? Tagbuan sa lumang Japan. So sayang lang walang ilaw. Paganda tayo. Sige. So, off muna natin. Picture lang kami hanggang magliwanag. Para may pakita ko din sa inyo mamaya yung ganda rito. So, ayan mga tambay. Ayun nga, inumaga na tayo. So bandang 6 na, 6:11 na, at tara na, tapos na kami mag picture. Tapos na rin kami mag-almusal dahil nag-almusal na lang muna kami bago kami bumalik ulit kami rito. Meron ba tayong 1 oras mahigit na babiyahin? So kanina medyo malamig, ngayon umiinit na. Ngayon umiinit na. Kanina medyo di naman sobra, saktong lamig lang. Ayan. So tara na. Tara. Ayan. Tapos na kami mag picture dito. So iba siguro nakita na yung ano na itong Little Vegan. So kung ano kayo nakalike kayo sa aking Facebook page. So naglalagay na ako ng picture doon kung saan tayo pupunta at kung nasan na rin tayo. Ginagawa ko na lang siyang update. Hindi na tayo masyadong nag-upload doon. Siguro pa ilan-ilan na lang. Video na lang na mga 3 minutes siguro, or bahala na. Meron pa tayong tatakbuhin na 57 kilometers pa Nueva Ecija, At ito pa lang kasi yung pinakabungad ng, tama ba? Pinakabungad ba to? Pinakabungad ng San Jose ng Nueva Ecija. Siguro mga kulang 6 kilometers. Kasi 5.7 nga diba yung natin, research natin kanina. Yan. Ay! Yan, good morning Nueva Ecija. Diba? Mas maganda ang vlog natin ngayon kasi umaga. Mas kita nyo yung daan, hindi na katulad na mga nakaraang vlog natin na madilim. So San Leonardo na tayo. At malayo-layo pa papunta sa ating pupuntahan, pero ayun nga, dire-diretso na tayo. Wala na tong hintuan hanggang makarating ng aming bahay, hanggang makarating tayo sa bahay ng tito ko at nila tita. Mas maganda talaga pagka ganito maliwanag, pero wag naman tayo abutan syempre ng
putok ng liwanag ano. Huwag naman ganun kasi pwede tayong matraffic na kasi pag ganun. May chance ang matraffic na tayo. Tapos pagbalik natin ng Quezon City, syempre umaga na ulit, ay gabi na tayo ulit magra-rides na. Pero hindi ko na kayo isasama ng pabalik ng Quezon City dahil dito pa lang baka maging ilang vlogs na to. Pwede maging 2 or 3 no, kasi itong rides na to pagpunta pa lang natin sa Nueva Ecija no. Tapos bukas Monday pupunta naman tayo sa kasal ng pinsan ko. At maaaring kasi may holiday pa ng 9 and 10, so baka magkaroon pa tayo ng outing. Ang problema, hindi ko na naman nadala hindi ko nadala yung ating waterproof case ano. Hindi ko kayo may isasama masyado sa swimming hanggang malapitan lang kayo. So ayan mga tambay, nandito na tayo sa Sayan City of Muñoz no. Kalalambas natin ng Arco na naman. At meron pa tayong 12 kilometers na tatakbuhin. At tuloy-tuloy na natin to dahil malapit na to, 17 minutes na lang. At medyo maaga pa rin. Ang arrival natin doon is 7:19. Nagbagal na tayo dahil sumobra na naman tayo, ay lumampas na naman tayo sa ating oras no. Dapat ang balak namin is 7:30 makarating doon. Wala. Hindi pa rin tayo nabot na 1 oras sa biyahe. Ayan na, kumataw na siya. Ataw na rin tayo. So, sa mga baguang rider dyan, huwag nyo kami gagayahin. Yung isang daan naman medyo hindi naman 100% or 80%. Wala naman 100% na safe kasi lalo yung mga ganyang sasakyan no, basta-basta na lang lumulusot kahit na alam nang may parating, di ba? So, di ko alam kung maingay or okay lang kasi feeling ko pumapasok yung hangin sa buong helmet ko. So, di ko alam kung naririnig nyo. Sana hindi masyado. Ito lang naman yung mga nakakatakot dito, yung mga tricycle saka mga motor na lokal dito kasi minsan basta-basta na lang sila tumatawid. Pero hindi naman karamihan no, mangilan-ngilan lang din. Ayan, tulad yan no, di ba? Nagsisignal light sila. Kaya alam mo kung ano, alam mo kung saan ka dapat lumiko. Ayan, tulad niya, may mga nagsisignal light sila. Diba? Hindi lahat ng tricycle dito bara-bara kung kumanan or kumaliwa. Gumagamit pa rin sila ng signal light kasi yung mga sasakyan dito, hindi lang sasakyan, pati mga truck saka bus, rumaraga sa mga takbuhan dito. Tama yung bike basta na lang nag-U-turn. Malapit na kami. Meron na lang tayong 6.2 kilometers sa ating pupuntahan at ibaba ko na to dahil wala na yan, wala nang kwenta yan. So dito na tayo sa CLSU. Kaya malapit na tayo. Kaso may truck zone-nahan go. Uy, hinahampas ng hangin ng aking motor. Di
Diba? Bibili sa mga truck dito. Tignan mo, nasa 89 takbo natin para di natin siya ma-overtaken. Kailangan pa natin ng konti pang power kaso may motor. Buti na lang may tricycle sa unahan niya. Naka-overtake tuloy tayo. Mahirap kasi na hindi mo nakikita yung unahan mo or yung kalsada mismo. Kasi baka mamaya may lubak or may malalim na butas sa dadaanan mo. Late na para maiwasan mo. Hindi katulad na ito, tanaw mo yung nasa unahan mo, no? So kapag may truck or anumang sasakyan sa unahan nyo, pilitin nyo na makalpas agad, lalo kung hindi nyo kabisado yung daan. Pero kung kabisado nyo naman yung daan, hindi nyo na kailangan, nasa sa inyo na yun kung aalpasan nyo o hindi, diba? Pero sa ganung pagkakataon, oo, makikita nyo, diretso yung daan or espaltado, napakaganda, diba? Iba pa rin yung tawag dito, nakikita mo yung kalsada mismo, yung walang sagabal sa daan mo, no? Kahit mga tatlong sasakyan yung pagitan, natatanaw mo yung kalsada kasi maaaring makaiwas ka sa mga lubak or any dangerous na makikita mo, no? Mga pwedeng makaka-aksidente sa'yo tulad niya, mga tumatawid. Yan, kumaka-counterflow, diba? Hindi mo alam na pagka maya pala overtake ka, overtake ka tapos yun pala, sasalpo ka na. Ayan, welcome to San Jose. Hey, so malapit na tayo. So ikakalma na natin yung motor natin para makapagpahinga na siya at napatay agad natin kasi dito na lang tayo sa unahan. Huwag ka na humataw, malapit na tayo. Huwag ka na humataw, malapit na tayo. So ang palatandaan na lang natin dito is yung full court sa kaliwa. Pero nasa kanan yung natin lilikuan. Yan. So ayan, andito na kami. Wow, from Manila City. 3:30 tito. Ano? Ha? 3:30. Uminto pa kami dun sa may Gapan. Namasyal pa kami. Ko-commute mamaya 10. Ngayon 10. Sabay-sabay ba ata sila? Nakuha niyo yung gamit ko. Nakuha mo na? Sino kumuha? Ba't dumamba ron si tita? So ayun, dito na kami. At dito ko na rin natatapusin hanggang bukas ulit.